Okay. Praise the Lord. So, sa gabi pong ito, mga kapatid, ay nandito pa rin tayo sa ating aralin or series regarding sa holiness na may pamagat pong set apart. Praise the Lord. Lahat ng handang makinig ay magsabi Amen. Lahat ng hindi magsabi Amen. Salamat. Mga kapatid, at purihin ng Diyos na tayong lahat ay naparito upang minsan pa na makapakinig ng salita ng ating Panginoon. At sa gabi pong ito, nakaraan pag-usapan natin holiness, pa rin yung mga kapatid regarding sa pagiging pagrelasyon. Sa ating relationship, sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating kapatid, sa ating anak, praise the Lord, sa ating mga kaibigan, praise the Lord. Ngayon naman po mga kapatid ay pag-uusapan po natin ang life or kabuhayan. Amen. Praise the Lord. Yung ating kabuhayan naman yan at trabaho. Praise the Lord. Livelihood, the means by which we sustain ourselves and our families, whether through work or business, etc. Maraming pa kasunod. Pero yan naman mga kapatid may hinahanap po natin. So ang livelihood ay ang paraan kung paano tayo gumagawa para masustain yung pangangailangan natin sa ating sarili at ganoon din sa ating pamilya, mga kapatid. Praise the Lord. Sama na rin natin yung ating ministry. Amen? Praise God. Maaaring ikaw ay nagninegosyo or ang pamamaraan mo ay nakikipagtrabaho ka, mga kapatid yan. Livelihood. But allow me to say this, mga kapatid, sa gabi ito, it is more than physical sustenance, mga kapatid. It is a platform to glorify God and live a life of purpose. Ang pag-uusapan po natin sa gabi ito, livelihood, hindi lang ito kung paano tayo naghahanap buhay. Kung paano tayo nakikipaglaban, mga kapatid, sa mundo ito para kumita, para magkaroon ng income. Praise the Lord, hindi lang about doon. It is a platform as well to glorify God and live a life of purpose. Yung work mo, yung hanap buhay mo, yung negosyo mo, ito ay isang pagkakataon upang luwalhatiin po natin o mapanuguran din natin ang ating Diyos na at mamuhay tayo na may layunin. Amen? Praise God. So, ako, nakikipagtrabaho ako. Praise the Lord. Kailangan ba ito? Kailangan. Praise God. At pag nag-work ako, pag open ko ng PC ko, ayan ang aking wallpaper. Pagdating ko doon, pagpupo ko sa aking station, pag-open ko ng computer, yan ang aking wallpaper. Praise God. Whatever you do, work hard. As for the Lord and not for men. Amen? Praise God. At ginawa ko yan to remind myself mula sa pagdating ko pa lang doon, bukas ko ng aking computer, mga kapatid, nire-remind ko na yung sarili ko sa pamamagitan niya that I have to work heartily, wholeheartedly, at gagawin ko ito para sa Panginoon yung pagtatrabaho ko. Hindi lang para kumita, kundi para mapanuguran ko rin ang Panginoon. Amen? Praise God. Yan po ang sinabi ng talata, mga kapatid, sa Colossians chapter 3, verse 23, whatever you do, work at it with all your heart. Amen. As working for the Lord, not for human masters. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo lahat buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Amen. So sa gabi pong ito, sa pag-aaral na livelihood, uunahin ko na kayo ako na magtatanong at yung mga katanungan na ito, mga kapatid, ang pagsasabuhan po natin habang pinag-aaralan natin ang Biblia. Kung ano sinabi ng Biblia patungkol sa paghahanap buhay. What is livelihood? Praise God. Ang sabi po ng Genesis chapter 3 verse 19, sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa maligid. Dahil alabog doon ka nang galing, sa lupang alabog ay babalik ka rin. Translation mo, pasal nyo nga. Ang magandang balik na yung translation natin. No? May tugma, mga kapatid. No, sabi po ng Biblia, mga kapatid, kinakailangan magpakahirap ang tao. Amen? Ng gusto para makakain. That's what the Bible says.
Hindi po ako. By the sweat of your brow, you will eat your food. Sabi ko, hanggang bumalik ka sa lupa. Hanggang sa mamatay ka. Yan po ang sinabi ng Biblia. Doon ka naman nagwala dahil sa lupa ka nang galing. Praise the Lord. Magpakahirap ka. Ang sabi ko ng 3:19, hindi madaling maghanap buhay. Amen? Madali yata sa inyo. Hindi madaling maghanap buhay. Hindi madaling makipagtrabaho. Praise God. Ito ang isa sa mga napala ng tao nung siya po ay magkasala. Lalo na ang lalaki, mga kapatid. Pinarusahan siya, sabi niya, dahil diyan, sa kasalanan na yan, sa Genesis 3:17 up to 19, maghihirap ka para makakain. Kailangan mo ng promise para makakain lang. Praise God. Ang pagtatrabaho para makakain ay naging bahagi ng buhay po ng tao. Pero ito rin ay nagpapakita ng layunin po ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang ito basta parusa, ito ay nagpapakita rin po ng layunin ng Diyos. Livelihood, hindi lang po ito usapin. Inuulit ko, patungkol sa kung paano tayo makakasurvive. It is also about stewarding God's gift and our talents. Hindi lang ito usapin kung paano ka kikita. Uulit-ulitin ko. Tungkol din ito sa kung paano natin inaalagaan, iniingatan, mga kapatid, yung pagpapala na pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. It is also an opportunity to fulfill His divine will. Praise God. Ang trabaho mo maging meaningful o magiging meaningful. Yung pagbibusiness mo mas lalong magiging meaningful when you view it as worship. Worship. Ano yung meaning ng worship? Worship is a lifestyle. Praise God. Ano man ang iyong ginagawa, you were worshiping. Praise God. Yung pagtatrabaho mo, worship yan. Pagsambayan, mga kapatid sa Diyos. It is an opportunity to steward God's blessing. Magiging makahulugan ang iyong paghahanap buhay kapag yung paghahanap buhay mo natin, tinitignan o ginagawa natin, ito bilang isang uri ng pagsamba sa ating Panginoon. Amen. Kasama ko ba kayo, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Connection to holy living. What is the connection to holy living? Bakit kasama yan, Pastor, sa ating pong pag-aaral about sa holiness? Ano ba yung connection yan sa pamumuhay may kabanalan? 1 Peter 1:15-16 reminds us to be holy in all aspects of life, including our work. Praise God. Holiness in work. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa, kasama ang paghahanap buhay, kasama ang pagtatrabaho. Lahat ng ginagawa natin para kumita, kasama po yun. Amen? So kasama po yan, holiness in work. Okay ka pag Sunday, okay ka pag Friday, pagbalik mo sa trabaho mo pag Lunes, sa paghahanap buhay mo, sa pagnenegosyo mo, sa lahat ng ginagawa mo para kumita, ang tanong, okay ka pa ba? Praise God. Nakakapamuhay pa rin ba tayo na may kabanalan? Kahit nandoon tayo sa ating workplace, it is applicable to everybody. Kahit doon sa mga estudyante na hindi pa nagtatrabaho. Yes. Praise God. Ang estudyante, may trabaho ba yung estudyante? Meron. Mag-aral lang mabuti. Amen? No? Wala nga lang sahod pa. Pero trabaho yun ng estudyante, mga kapatid. Kahit matanda na hindi na kaya magtrabaho. Hindi naman na natin mapag-iigibin yung matanda, mga kapatid, na umugod-ugod na siya. Hindi na naman na natin mapagtatrabaho yung matanda na hindi na kaya magtrabaho. Pero may magagawa pa rin yun para sa Panginoon. Amen? Lahat tayo palaging may kayang gawin, mga kapatid, para sa ating Panginoon. Praise the Lord. Magtatrabaho tayo para kumita at para magbigay ng kaluluran sa Panginoon. Kailangan sa workplace natin may kabanalan tayo.
We have to avoid sinful practices. Amen. Avoiding sinful practices. Ngunit higit sa lahat, ibigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Praise God. Yung panlalamang sa pagtatrabaho, huwag naman sana yung pandaraya, amen, sa ibang term, o yung hindi pagiging honest, mga kapatid, kapag tayo nagtatrabaho. We have to avoid those sinful practices. Paano? Unahin mo ang Diyos. Seek God first. Amen? Gawin mo yung trabaho mo, gawin mo yung paghahanap buhay mo para magbigay ng kaluguran sa Panginoon. Praise the Lord. Na dapat yung ambisyon natin at purpose natin naka-align sa kalooban ng ating Panginoon palagi. Bakit? Kasi minsan sa paghahanap buhay natin, kung pwede tayo maging hindi tapat. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Sa ating pagtatrabaho, sa ating paghahanap buhay, sa lahat ng ginagawa natin para humita, malaki yung possibility na ang tao ay hindi magiging tapat. That's why the Bible encourages us to seek God above everything. Unahin ng Diyos above everything. Above our business, above our work. Unahin ang Diyos. Praise God. And reflecting God's character. Bakit kailangan, ano yung connection nito? Kasi it reflects God's character, mga kapatid. Our livelihood should glorify God. How? Dapat kung nagtatrabaho ka, ibigay mo yung best mo. Amen. Dapat kung nakikipagtrabaho ka, yung the best ang ginagawa mo. Baba lang sa sahod ko eh, ganito lang eh. Ito lang bibigay ko. Hindi. Hindi ganun eh. Praise God. Eh, yung sahod ko kasi, gusto, panganggan dito lang. So, masyado naman nata akong mabibo kung sisipagan mo masyado dito. Hindi po, mga kapatid. Kailangan, balik o malaki yung sabot sa'yo o yung kinikita mo, bigay mo yung the best mo. Tapos gagawin mo yung trabaho mo para sa Panginoon at hindi sa tao. Sabi ng Biblia. Amen? Okay po ba tayo doon, mga kapatid? Sa workplace or sa field ng business natin, kung ano man yan, mga kapatid, huwag nating ikakahiya. Isa pa, yung pagiging Kristiyano natin. Huwag natin ikakahiya. Kung meron mang dapat mahiya dito sa mundong ito, yun yung mga taong walang relasyon sa Panginoon. Yun yung mga taong hindi Kristiyano, hindi naglilingkod sa Diyos. Yun yung dapat mahiya. Hindi ikaw na tinawag ng Diyos. Hindi ikaw na naglilingkod sa Panginoon. Hindi ikaw na may maayos na relasyon sa Panginoon. Hindi ikaw. Ay nasa workplace ka, huwag mo ikahiyang Kristiyano ka. Nandun ka sa field ng business mo, huwag mo ikahiyang Kristiyano ka. Gawin mo ito sa kapupuri ng ating Panginoon. Kailangan mag-reflect yung God's character sa ating pamumuhay, sa ating pagtatrabaho, sa ating paghahanap buhay. Praise the Lord. Para maging testimony tayo sa mga nakakita at nakakaalam na tayo po ay mga Kristiyano. Alam ba yung mga workmate mo na Kristiyano? Na naglilingkod ka sa Diyos? O tinatago mo kasi nahihiya ka baka, Kristiyano. Born again to. Praise God. Kailangan mag-reflect yung integrity while we are working, while we are doing business. Sa mga taong nakakasalamuhan natin, dapat mag-reflect yung integrity. Yung kahusayan. Amen? Lingkod ka ng Diyos, dapat mahusay ka. Amen? Kasi binigyan ka ng karunungan ng Panginoon. Kababaang loob. Dapat nagre-reflect din yan. Kasipagan. Yung habag. Yung paggalang. Yung boss ko, mas bata pa sa akin. Wala. Ayaw mo na igalang dahil mas bata sa'yo, pero igalang mo kung sino yung nasa posisyon.
Igalang mo ang iyong Panginoon sa lupa, ang sabi ng Biblia. No? Kailangan nandun pa rin yung paggalang natin sa ating mga nakakasalamuha, sa ating paghahanap buhay, pagtitiis. Lalo na, pagka ang boss mo, makulit. Yung mga customer mo, tawad ng tawad. Kailangan meron ka rin pagtitiis. Kapatawaran, of course. Hindi naiiwasan sa ating paghahanap buhay yan. Ang meron kang nakasalamuhang tao na ayaw sa'yo. Wala ka namang ginagawa pero naiinggit sa'yo. Amen? May ganun talaga. Pero kailangan pairalin natin yung pagpapatawad, yung pagkamapagbigay. Amen? O yung nagagalit sa'yo, pagdala mo ng kutsinta. Pagdala mo ng buto-bumbong. Tingnan mo kung magalit ka sa Jesus, tutulungan ka pa niya sa trabaho. Kaya sa paghahanap buhay mo. Amen. Praise the Lord. Hindi ko lang po kinakausap, mga kapatid, yung mga may trabaho. Lahat tayo may ginagawa sa araw-araw. Ang sabi ng Biblia, sa lahat ng ginagawa mo, dapat mapaluburan mo ang Diyos. Hindi lang po yung may mga trabaho at naghahanap buhay. Para sa ating lahat, ang mensahe kong ito ng Diyos, ang aralin nito. Sa lahat ng katapatan natin. Praise God. A holy livelihood reflects a holy life. Let your work shine as a testimony of God's grace. No? Para tayo ay maging patotoo sa buhay nila, mga kapatid. Pangatlong tanong, praise God, why do we need to work or make a living? Yan. Bakit kailangan mo kung magtrabaho o maghanap buhay? It is God's design for humanity. Amen? Praise God. Paano? Genesis 2:15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sa ibang salin, mga kapatid, upang pangalagaan yung o binigyan kang responsibilidad ng Panginoon para pangalagaan yung kanyang nilikha. Amen? Yan po ang sabi ng Genesis 2:15. It shows us that work was ordained even before sin entered the world. It is a divine responsibility and privilege. Di ba, Pastor, sabi mo kanina sa Genesis chapter 3 verse 19, pagkatapos lang ng kasalanan, dun lang. Hindi huwag niyo pong ma-misinterpret, mga kapatid. Genesis 3:19, magpapakahirap ka. Para lang makakain ka. Para lang kumita ka. Genesis chapter 2 verse 15, pagkatapos likayin ng Diyos ang tao, binigyan niya sila ng obligasyon na pangalagaan kung ano yung binigay sa kanila ng Panginoon. Pangangalagaan lang. Hindi ka magpapakahirap para kumain lang. Hindi ka magpapakahirap para mabuhay. Pangangalagaan mo lang yung binibigay sa iyo ng Panginoon. Yun po ang pagkakaiba niya. It is God's design for humanity. Mula pa sa simula, hindi tayo tinuruang maging madda ang ating Panginoon. Madda. Na? Ano yan? Talinhaga. Malalim na Tagalog po yun. No? Mula pa sa umpisa, hindi tinuruan ng Diyos ang tao na maging madda. Madda. O, iba yun. No? Binigyan tayo ng Diyos, nung una, nung nilikhaan niya yung tao, binigyan niya ng lahat ng kailangan ng tao, ang gagawin ng tao, pangangalagaan. Yung binigay ng Diyos. May gagawin o wala? Pero, pagtatrabahuhan mo, o iaalagaan mo, iingatan mo yung binigay ng Diyos, yung sinusupply sa iyo ng Diyos. Ganun noon Kaya lang, pagkatapos magkasala, pinarusahan ng Diyos ang tao, ngayon maghihirap ka na. Ngayon, pagpapawisan ka na. Bago ka
kumita bago ka makakain. Hindi mo naman pagpapawisan kasi makahirap ka na kami sa office eh. Ano yan ha? Philosophy. Philosophitation. No, ibig sabihin, mag-e-effort ka na. No? Mag-e-exert ka ng effort para kumita ng pera. Para makabili ng pagkain. Para mabuhay. Hanggang sa ikaw ay bumalik doon sa alibokbok. Sa lupa, mga kapatid. Masyado maraming talinhaga ng kapatid. Praise the Lord. So it is God's design for humanity. Pangalawa, responsibility to provide. No? Why do we need to work or make a living? It is our responsibility to provide. 1 Timothy 5:8, ang sabi ko, ang sinumang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di pananampalataya. Bigat, no? But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith. Dinideny mo ang pananampalataya mo. And is worse than an unbeliever. Mas masahol ka pa sa hindi mananampalataya pagka hindi mo kayang i-provide yung pangangailangan ng iyong sambahayan. Lalo na sa mga padre ng pamilya. Amen? Mas masahol pa tayo sa mananampalataya. Praise God. Pagka hindi tayo nakakapag-provide or hindi tayo nagiging responsible pagdating sa ating ikabubuhay. Praise God. Pangatlo, personal growth. Bakit? Kailangan natin? Nakakatulong din po ito sa ating paglago, mga kapatid. Amen? Subukan mo huwag magtrabaho magmula pagka-graduate mo ng high school. O kaya pagka-graduate mo ng college. Tignan mo kung lahat ng natutunan mo sa pag-aaral mo hindi mawawala. Mawawala. Makakalimutan mo, lilipas. Praise the Lord. Kaya natutulungan din tayo nito ng paghahanap buhay, yung matuto tayo maghanap buhay at kung bata pa tayo. Ilang taon ako? 13? 14? Praise God. Nagsasako na ako ng mga basura. Praise the Lord. Tinuruan, nagpapasalamat ako sa Diyos. Tinuruan ako ng ganun. Binigyan ako ng ganung kaisipan para kumita. Praise God. Kahit hindi malaki, ang mahalaga, natututo ka. Kasama yan sa paglago. Praise the Lord. At kung ikaw ay nagtatrabaho, natuto makipagtrabaho kaagad, mga kapatid. Maraming nade-develop. Amen? Maraming nade-develop sila. Pagka natuto ka, maaga kang nag-take ng responsibility, na maaga kang natutong maghanap buhay, dumiskarte, praise the Lord, maraming made-develop sa iyo. Maraming lalago sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Hindi na kung Kristiyano ka, praise the Lord, may gabay ka ng Panginoon, may gabay ka ng salita ng Diyos. Praise God. So, made-develop yung personal growth natin dyan. Kailangan din po yan. Una, yung skills mo. Amen? Kahit gumraduate ka ng IT, kung hindi mo gagamitin yan, after mong gumraduate, lilipas yun. Kailangan mo na naman mag-take ng mga training. Kahit na nag-aaral ka eh. Pagkatapos mo pagka-graduate, kailangan mo na mag-take ng training. Kasi marami ka pang hindi alam. Marami pa tayong hindi alam, mga kapatid. Marami tayong kailangan marami. So, nade-develop yung ating skills pagka tayo po ay nagtatake ng responsibility. Praise God, lalo sa pagtatrabaho. Disiplina, nade-develop din yan. Hindi mo pwedeng ipagtrabaho ka, yung disiplina mo dati, dadalhin mo sa work mo na hindi. Iba yun. O sa paghahanap buhay, yung lakas ng loob, nade-develop din yan. Sa pakikipagtrabaho, sa paghahanap buhay. Yung takot, sa umpisa lang yun eh. Pero pagka nandun ka na, natututunan mo. Madali lang pala yun, madali lang pala. Lumalakas yung loob mo. Amen. Dati ayaw mo magluto eh. Kasi
Baka maalat. Baka matabang. Baka naman hindi maganda yung lasa. Nung nasubukan mo magluto, ang sarap pala. Ayun, head chef ka. Mabuko. Praise the Lord. Matuto tayo mga kapatid, no? Hindi yung lakas ng loob na pagka may trabaho ka na, lumalakas yung loob mo, mag-add art, gano'n. Hindi yung ibang usapan yun. No? Kailangan kumbaga gagastos ka, dapat hindi lumalampas doon sa yung kinikita. Mga kapatid, dapat kung ano halimbawa, ang sahod mo, a day is 300 pesos or 500 pesos, tapos ang expenses mo per day is 600 pesos, 700 pesos. Tinuruan tayo kung paano mag-manage ng ating finances. Amen? Praise the Lord. So, nade-develop yung ating mga skills. Marami mga kapatid, basta matutulong tayo mag-take ng responsibility. Praise God. At matuto tayo pagtrabaho. Maraming trabaho ngayon. Marami. Basta unang-una, siyempre, panalangin mo. Praise God. At kumilos ka. Dadaanan naman natin yan. Work is not just about provision. It is about partnering with God to fulfill His purpose in the world. Ay kaya nang sinabi kanina sa talata, mga kapatid, ito po ay God's design for humanity. Hindi tayo pinapahirapan. Kasalanan ng tao yun kung bakit siya nahirapan. Consequences ng pagkakasala. Pero hindi naman magpapabayaan ang Diyos. Kung susunod ka sa Kanya, kung sa sinabi niya, magpakihirap ka, magpawis ka, mag-effort ka para mabuhay, hindi naman din pababayaan ng Panginoon. Amen. Praise God. And number 4, di ba, pangako ng Diyos, Pastor, na magpo-provide sa lahat ng pangailangan natin? Ang ibig kong sabihin nun, hindi ka nakikilos, hindi ka na mag-e-effort, hindi ka na magtatrabaho. Praise God. Faith and action. We have faith that God will provide, yes, pero hindi po sa pananampalataya natatapos ang lahat. Amen? Kung mananampalataya lang tayo at hindi tayo kikilos, walang kabuluhan ang sabi ng Biblia. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Praise God. Ito ba ay pagkapakita ng kawalang tiwala sa Diyos? Mananampalataya naman ako. Okay na yun. Tapos sasabihin mo ngayon, Pastor, kailangan magtrabaho. Hindi ba kawalan ng tiwala sa Diyos yan? Hindi po, mga kapatid. No? Tandaan din natin, mga kapatid, kung tayo ay nananampalataya, lalakipan natin dapat ng gawa, ng effort, ng pagkilos. Amen. Sinusunod lang din po natin yung sinasabi ng Biblia. No? Faith without work is dead. Ano ba ang sabi ng Proverbs 12 verse 11? Ang taong masipag ay sagana sa lahat. Yung taong masipag daw, sagana sa lahat. O pinagpapala sa ibang salin. Praise God. Ngunit ang isang hangal sa yaman ay sa lahat. Iba talaga yung translation. Hindi ko ma-explain na maayos. Praise God. Ano siya? NIV na Tagalog, no? Magandang balita, Biblia. Sabi ko kasi, Pastor Chok, Pastor, Tagalog ha? Tagalog para maintindihan ng lahat. Ayan, Tagalog na. Praise God. So, hindi po yung pagpapakita ng kawalang tiwala sa Diyos. Yung pananampalataya lang at nagtatrabaho ka. Kumikilos ka din naman pala pagkatapos mong manampalataya. Para sa pa yung pananampalataya mo, hindi po gano'n. Pangangatuwiran doon, mga kapatid. Kung humingi ka humingi ka sa Diyos ng isang abang bigas, gusto mo ibagsak sa iyo ang Panginoon dyan, magtaganan ka pa dyan. Sisihin mo pa ang Diyos. Kailangan mo magtrabaho, kailangan mo dumiskarte para magbigay. Sigurado naman, kung pinag-pray mo yan sa Panginoon at nanampalataya ka, God will provide. O pwedeng meron namang
ibibigay sa iyo ang Diyos na kaparaanan para makuha mo yung pinapanampalatayaan mo at pinapanalangin mo. Amen. So, inuulit ko, hindi po tayo tinuruan maging zile. Zile. True. True. Praise God. So work is not just about provision again. It's about partnering with God to fulfill His purpose in work. This verse teaches that while God provides, magpo-provide naman talaga ang Panginoon, at habang nagpo-provide ang Panginoon, He expects us, mga kapatid, to act responsibly and diligently. Hindi yung pinoprovide ng Panginoon ang lahat ng pangangailangan mo, ikaw, but ewan, sige lang, kahit hindi mo kailangan. Praise God. Huwag tayong maging magastos. Hindi ako predictable. Walakpakan po muna natin ng Panginoon. Ating na kasi kumanuyot, Pastor. Huwag yung manuyot. Nakakain ko lang yung manuyot. Kaya sabi ko, yung lesson ko na lang, Pastor, yung ako na magtatanong. Para pagkatapos ko magturo, wala na silang tanong. Ayan, tanong na lahat, mga kapatid. Kung meron pa kayong maisip dyan, ewan ko lang. Sa bagay, dalawang pastor po natin. Anda rin yan sumagot, lalo na si Pastor Rolly, mga kapatid. Kung paghahanap buhay lang, praise God. Kung ka nang lalayo, tuturuan ka na. No? Kung paano yung diskarte. Yan, basta, no? Yan. Praise God. So, kailangan po natin lakipan na gawa yung lakipan na nampalataya. Yung ganung mga tanong yun kasi ng mga madta. Yung medyo tinatamad talaga. May tawag dyan sa Kapampangan. Ako tawag ko dyan sa Kapampangan, katam. Katamaran. Katamaran. Faith and action. Pangalawa, balancing trust and responsibility. Praise God. Yes, ang Lord magpaprovide, pero kailangan din po natin ng i-balance. Trust and responsibility. 2 Thessalonians 3:10, nang kami ay kasama pa ninyo, ito ang tinuturo namin sa inyo. Ang ayaw magtrabaho ay hindi dapat kumain. Grabe naman si Apostol Pablo. Ang ayaw magtrabaho, huwag pakainin. Hindi naman ginagawa dito. Wala namang ginagawa dito, pero pinapakain ka pa rin. Kung nakasama pa natin yan, si Apostol Pablo. Apostol Pablo, patay. Gutom. Hindi pwede si Sister Mariel doon. Bawal yan magutom. Kasi buntis. Illustration lang yun lang. Even sabi po ni Apostol Pablo ay Timothy sa mga sabi niya kay Timothy, sa Thessalonians, sa mga taga-Thessalonians, nalilito na ako. Praise God. Even while we were with you, we gave you this command, those unwilling to work will not get to eat. Kasama niyo pa kami, sinasabi namin sa inyo, huwag pakainin ng sino bang ayaw magtrabaho sa ibang sali. Praise God. Kalupitan ba yan? No. This verse is reminding us not to misuse God's provision, but to work faithfully. Praise the Lord. Paano yung hindi na nga kaya magtrabaho katulad ng tanong ng Panginoon? Kahit naman hindi nagtatrabaho dito, pinapakain.
Kahit hindi naman nakakapagtrabaho. Pero hindi tayo dapat masanay na gano'n, no? Kailangan kumilos talaga, no? Kailangan kumilos talaga. Pero kung ikaw naman siguro 60 years old, manalangin ka naman. Tapos kakausapin ng Lord yung mga anak mo, sila magtatrabaho para sa'yo. Praise God. Sinabi ko ito ni Pablo doon sa, kaya naman nila, pero ayaw nilang magtrabaho. Kaya naman nila, pero ayaw nilang kumilos sa mga taga-Thessalonica, mga kapatid. Praise God. Yung may lakas sila, malalakas pa yung kanilang pangangatawan. Pero madda. Pag kaya, gumawa tayo. No? Amen. Pag kaya, gumawa tayo. Hindi tayo na-encourage ng Biblia na maging madda. So, kung kaya mo na, tumulong ka. Kung may magagawa ka na, gawin mo na. Sa iyong sarili, sa iyong asawa, kung meron ka ng asawa, sa iyong pamilya, sa iyong ministry. Gawin mo na. Praise God. Huwag mo nang hintayin yung, ang mga Pinoy kasi mahilig sa ano, mga kapatid. Nung nakatira ako sa Torah, sabi nung tumulong sa akin doon, yung mga Pinoy, mahilig humingi. Ewan ko, sabi niya, at gano'n yung mga Pinoy. Mahilig talagang humingi. Praise God. Hindi ako makasagot. Praise God. Ganun talaga minsan tayo ng mga Pilipino. Praise God. Pero ngayon, nag-iiba na yung panahon. Mas marami ng mga Pinoy ngayon ang talagang nakikita mong nagsusumika. Nakikita mong nagtatrabaho. Ginagawa ang lahat para lumaban sa buhay. Para makita nila kung ano yung gustong mangyari ng Panginoon sa kanilang buhay. Praise the Lord. Hindi na ganun ngayon. Iba na. Marami ng trabaho, kahit anong gawin, pwede kang kumita, mga kapatid. Praise the Lord. Obedience brings blessing. Amen? Psalms 37 verse 25, mula pagkabata, ngayong tumanda na, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat, ang Diyos ay nagpabaya. O ang anak niya'y naging hampas lupa. Aking nakita. Hindi ko nakita na taong naglilingkod sa Diyos, pinabayaan ng Diyos. Praise God. Maglingkod tayo ng tapat, sumunod tayo ng tapat, yan din ay magbibigay, mga kapatid, ng pagpapala sa atin. Biblical din naman yan. God's provision is a promise, mga kapatid. But our faithful neighbor is a partnership with Him. Partneral lang natin ng sipag. Ang pangako ng Diyos, nandyan, partneral lang natin ng konting galaw-galaw. Isik-isik, diskarte. Praise the Lord. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, sigurado. Yun naman ay sabi ni Pablo. Praise God. Sabi ng Diyos, provide ko pangangailangan. Pero hindi sa walang ginagawa. Kailangan magtrabaho. Nagalit lang kasi si Pablo dyan, mga kapatid, sa mga taga sa Thessalonica. Kaya naman nilang magtrabaho, mga tamad, sabi niya. Kaya nagalit siya, praise God. Di tayo naman pagka nagagalit, minsan nakakasabi din tayo, nakakaisip din tayo ng bagay na nagdudulot sa atin. Nakakasabi tayo ng mga ayaw natin sabihin, minsan. Praise the Lord. Pero yan ay galing pa rin sa lingkod ng Diyos. Pakikinggan natin yan, mga kapatid. Biblia pa rin yan, mga kapatid. Kahit masakit, tanggapin natin. Mahalaga, nasasaktan pa rin tayo. Ibig sabihin, may talagba ang salita ng Diyos. Pagka hindi ka na nakasaktan, mag-isip-isip ka. Praise God. Biblical principles of making a living. Ano ba yung prinsipyo ng Biblia pagdating sa paghahanap buhay? Ano ba yung tinuturo ng Biblia pagdating sa paghahanap buhay? Honesty and integrity. Amen. Unang-una sa lahat yan. Proverbs 11:1.
Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya. Ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Amen. Honesty and integrity. May na-experience akong ganyan eh. Bumibili ka na sa palengke, bayad ka naman ng tama, pero yung binigay sa'yo, kulang eh. May ganun. Pamamaraan nila para lalong kumita ng mas marami. Pero naman, bumibili kami ng gulay. Gulay lang nila. Tinakwenta ko sa isip ko, kada dampot ni Macy's. Ay, ito ba ganun? Tapos nung nagbayad na siya, ang laki naman. Sobra, sabi ko. Ate, pakilista, kung ano binili namin. Ayun, naripan niya yung sikwenta namin. Overprice. Ay, mali pala. Sorry. Oh, honest mistake siguro. Marami na kita. May mga taong gano'n talaga. Pero hopefully, wala sa atin ng mga gano'n. Mga Kristiyano. Naniniwala ako, wala naman dito. Amen? Praise God. Maging honest tayo. Dapat taglay natin yung honesty and integrity sa paraan ng ating pamumuhay. Praise God. God warns us against dishonesty. Yung unfair practices. Nag-warning ang Diyos. So pagka may bumili sa'yo, ng hotdog mo, ni Michelle, nagbayad ng sobra, suklian mo din ng sobra. Diba? Narinig niyo? Pag nagbayad ng sobra, suklian mo din ng sobra. Ibig sabihin, ibalik mo. Ibalik mo. No? Praise the Lord. Pagka nakita mo, sobra yung sinagod mo, nangyari na yun. System ng ay, talagang ikaw talaga yung malimbawa ngayon. Bigla na lang pumapasok. Sumubra yung sahod sa kanya. Kaso siya natin. Sobrang 5,000 ang tayo. Hindi. Tanong mo sa boss mo, bakit sobra? Bakit ganyan? Bakit ganyan? O may explanation naman pala. Tama. Sahod niya pala talaga yun. Praise God. Thank you. Brother Scotland. Ay, Michael. Naka-prison break. Yan. Yung gusto nyo, mga kapatid. Praise the Lord. Huwag tayong magkakasala pagdating lang sa pagkatatrabaho, paghahanap buhay. Huwag natin hayaan tayo ay magkasala. Praise God. Na naniniwala ako na hindi naman mapapabayaan ang Panginoon. Sabi ng Luke chapter 16 verse 10 to 12, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Amen? Kung napagkatiwalaan ka ng Diyos sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka niya ng mas malaki. Pero kung sa maliit na bagay pa lang, kahit piso pa yan, hindi ka napagkatiwalaan ng Diyos, huwag ka na mag-expect na pagkakatiwalaan ka pa niya ng mas malaki. Amen. Kaya maging tapat tayo. Praise God. Diligence and hard work. Yan. Proverbs 10:4, ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahok. Magdarahok. Ay, ito. May translation ako dito. Ang sabi, nagpapahirap ang katamaran. Ngunit, ang kasipagan ay nagpapayaman. Biblia po yan, mga kapatid, na binabasa po natin. No? At alam ko naman, nauunawaan natin. Minsan yung term na tamad, masakit lang talaga marinig. But biblically, parang spaceship. Okay na? Okay. Thank you. Praise the Lord. Nasaan na ba tayo, mga kapatid? So yun nga, ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahok, ngunit ang magbubunton ng yaman ang kamay na masinag. Naghihirap at tamad. Pero pag masipag, yumayaman. Biblia yan. Hindi po nanggaling sa akin lang yan. Salita po ng Diyos yan.
Diligence and hard work. Kailangan hard work. Biblical pala yung hard work. No? Pero yung alcoholic, workaholic pala, hindi alcoholic. Yung workaholic, wala nang term na ganun sa Bible. Hard work lang. Praise God. Workaholic. Trabaho ng lasing. Ay, praise God. Yung napapabayaan mo na, pati yung sarili mo, pati yung ministry mo, dahil lang sa pagtatrabaho, ayaw naman ko yung pamilya. Kaya nga balance, diba? Sabi niya kanina. Praise the Lord. I-balance lang natin. Generosity and stewardship. Ayan. Proverbs 3:9-10. Parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Kapag ginawa mo ito, mapupuno ng ani ang iyong mga bodega at aapaw ang inumin sa iyong sisidlan. Translation dito. Ayan, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. Kung ikaw naman ay pinagpala ng Diyos, tayo ay pinagpala ng Diyos, bunga ng ating pagsunod, pagpapagal, mga kapatid, sa pagtatrabaho at paghahanap buhay, parangalan mo ang Diyos sa bunga niya. Ibalik mo muna yung nararapat, mga kapatid. Ibigay mo sa Diyos kung ano yung dapat. Honor God with our resources. Kung sa iyong pagtatapat, kasipagan, pagtsatsaga, sa iyong hard work, pinagpala ka ng Diyos, huwag kang makakalimot. Amen? Masarap sa pakiramdam yung nakakapagbigay. Totoo yung kasabihan, it is better to give than to receive. Praise the Lord. Tama po. Totoo po. Praise the Lord. Masarap sa pakiramdam. Naranasan din yung makapagbigay, makatulong. Praise the Lord. Masarap yan sa pakiramdam. Kasi biblical yun. Yung pagtulong. Tithes man yan, offering man yan, pledges, donations, or tulong sa mga kapatid, sa mahal sa buhay, na nangangailangan. Praise God. Tumulong ka. We should avoid exploitation. Praise the Lord. Ang sabi ni Micah chapter 6 verse 8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging nakatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. So pagtulong naman po ito sa kapwa natin. Kung may pinagpapala naman ng Diyos, mayroon ka namang sobra-sobra, hindi naman mga kapatid dapat ang kamay natin ay tikom or makasakmal. Thank you, praise the Lord. Nakikita natin may kailangang tulungan natin. Kung meron naman tayong pagpapalak na pinagkaloob ng Panginoon sa pamamagitan ng ating paghahanap buhay. Praise God. This verse reminds us to act justly. Matuwid yun. Katuwiran yun. Praise the Lord. Love, mercy, and walk humility or humbly, mga kapatid, with God. Huwag natin kalilimutan ito. Kung sa ating hanap buhay, inuulit ko, tayo pinagpala, po tayo makakalimutan. Amen. Pinag-pray mo sa Diyos, magkatrabaho ka, magkahanap buhay ka, binigay ng Diyos na kalimutan. Huwag na huwag mangyari. Maraming ganun na nagpapatotoo. Praise God. When we honor God in our livelihood, we align with His will and experience His blessing. We work to provide for ourselves and our family. Yes. At nagtatrabaho din tayo. Ngayon kung may pagkakataon ka, opportunities ka makatulong sa iba, tumulong ka sa ministry, sa church, tumulong ka. Praise the Lord. We work for our personal growth and fulfillment. Masaya. Yung nabibili mo, yung gusto mo. Dahil may sobra. Yes. Pero yung kahit hindi mo naman paminsan-minsan yung wants, no? Masaya sa pakiramdam. Pero pagka hindi na paminsan-minsan, hindi na masaya sa bulsa. Praise God. Masakit na sa bulsa.
We should avoid risk of greed and materialism. We should neglect spiritual, dahil sa pagtatrabaho mo, iwasan din natin yung maneglect yung spiritual life natin, relationship sa ating Panginoon. Dahil lang sa pagtatrabaho natin. Temptation to compromise integrity. Praise God. Pagpapala po yan yung pagtatrabaho at paghahanap. But it should never replace your devotion to God. Amen. Hindi dapat ito papalitan katapatan mo sa Diyos. Yung paglilingkod mo sa Panginoon. Paano mo naman madidiscern na yung pagtatrabaho mo, daming tanong, no? Wala na kayong tanong. Tapos na. Ang Q&A. How to discern if your work pleases God? Last na yan. Of course, kung maghahanap ka ng trabaho o magpaplano ka ng negosyo, kung ano mang klaseng hanap buhay yan, panalangin natin unang-una sa Panginoon. Kung yung papasukin ba natin na yan, mga kapatid, ay kalooban ng Panginoon. Praise the Lord. Bakit? Dahil kung hindi, bis na blessing yan, magiging curse. Akala mo pagpapala, pero kung ilalayo mo sa Panginoon, kaya mahalaga yung kumukonsulta tayo. Pinapanalangin natin sa Panginoon. Pray for clarity and wisdom in your work decision. James 1:5. Ngunit kung sino man sa inyo nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi na naman. Praise God. Ang karunungan, hingin mo sa Diyos kung ikaw ay maghahanap buhay. Kung ay makikipagtrabaho. Ibibigay naman po ng Panginoon niya. Pero kung halimbawa ang trabaho mo ilalayo mo sa Panginoon, hindi hanap buhay yan. Hanap patay talaga yun. Mamamatay yung spiritual life mo. Kung hinga yung pananampalataya mo. Kasi may temptation din. Kasi masahod ka na ng maganda, o okay ka na doon, komportable ka na, minsan, tatama rin ka. A-priority mo na yung paghahanap mo. Bakit ko nasasabi? Kumating ako sa ganun po. Okay na siguro ako sa ganun. Praise the Lord, pero hindi. Kailangan sisip natin yung guidance ng Lord. Praise God. Colossians 3:17. Ano man ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Ama. So, ang mahalaga sa trabaho natin, gawin natin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. We should check our motives as well. Are you working for God's glory or for selfish gain? We should examine our practices, katulad ng nabanggit ko kanina. In our work, praise God, maging honest tayo, makatarungan. Praise the Lord. We should evaluate the fruits. Evaluate natin yung bunga. Does your work bear good fruit for you, for your family, for your ministry? Nagbubunga ba yan ng maganda? Kung hindi, iwanan mo na. Huwag kang mag-aalin lang. Basta magtapat lang tayo sa Panginoon, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Ask yourself daily, kung yung ginagawa ba natin, nagtatrabaho man tayo, hanap buhay, o kung anong ginagawa mo, nag-aaral ka, lahat ang ginagawa natin. Tanungin natin ang ating sarili. Ito bang ginagawa ko na to, ay napapalapit ba ako sa Diyos, o inilalayo ba ako nito sa paglilingkod ko ng tapat sa Panginoon? Kailangan na i-evaluate natin ang ating sarili. Sa araw-araw, sa lahat ng ginagawa natin. Praise God. And to sum it up, livelihood is a God-given gift that enables us to provide for our needs, serve others, and glorify Him. Praise God. When aligned with holy living, yung paghahanap buhay natin, it becomes a powerful witness of faith. Amen? Maging testimony tayo. Maging buhay na patutok tayo.
Para makita nila ang Diyos na sa buhay natin. Minsan kahit hindi ka mag-share ng Word of God, makita lang nila yung pagsunod mo sa Panginoon, kung paano ka sumusunod sa Panginoon. Ay, itong tao ito, naglilingkod to sa Diyos. Ay, hindi ka mag-share ng Word of God. Makakakumbinsi ka sa pamamaraan ng iyong pamumuhay, sa iyong mga ginagawa, kung ginagawa mo ito ng nakakayo sa Panginoon. Kung ginagawa natin ito ng may kabanalan. Amen. Okay, reminder po ito, mga kapatid, sa atin ng Panginoon, ng Bible. Praise the Lord. So, tatapusin ko muna natin dito ang ating pag-aaral about sa set apart. At meron po ba kayong tanong? Diba siguro, ang dami mo ng tanong. Basta, 6 na yun. Sige po, kung meron kayong tanong, huwag kayong mahihiyang magtanong. Pagkakataon niya na ito, mga kapatid, para kontrahin. Yung gusto niyong kontrahin sa mga narinig niyo kung meron tanong. Ayaw niyong ma-develop? Ayaw niyong ma-develop? Wala. Okay lang ba mag-abroad? Conviction yun para sa akin. Wala pong bawal sa mag-abroad. Pero ako binabasa ko yun sa conviction. 3 beses nagkaroon ako ng pagkakataon na ma-offeran. Punta sa ibang bansa. 2 beses. It is just a testimony. Praise the Lord. Pero tumanggi talaga ako. Dahil unang-una, consider ko yung sitwasyon ko, yung paglilingkod sa Panginoon, yung ministry. Praise the Lord. Kung aalis ako, yes, hindi naman pagpapabayaan ang Panginoon sa kanyang, hindi naman pababayaan ng Diyos sa kanyang church. Of course, sino ba naman ako? Praise the Lord. Pero, na-convict ako na wag. Dahil, kumbaga, sa akin, mas binigyan ko ng importansya, kahalagahan, yung ministeryo na binigay ng Panginoon. That's my conviction. Pero, bakit ka mag-aaral? Para magtrabaho? Para magtrabaho? Make sure na hindi ka ilalayo sa Panginoon pag-a-upload mo. Nandun na pala yung sagot sa ating tinuro. Make sure na pinanalangin mo yan. Kung gagawin mong pangingibang bansa, hindi ka malalayo sa paglilingkod sa Panginoon. Maraming ganyan eh. Pero pagdating nila doon, iba kasi doon. Sa ibang bansa. Wala naman pong masama sa mag-abroad para maghanap buhay doon. Pero, isipin mo din. I-balance mo din. Kung kikita ka lang doon ng 30,000, kaya mo din kitain siguro dito yun. So, 20 to 30,000 ay dito yun. Yung doon kasi, madadali lang mag-hire. Kaya, saka, dito kasi, feeling mahirap yung work. Na kailangan graduate ka muna ng college bago ka makapasok sa trabaho ng pagpiprito ng patatas. Pagpiprito ka lang ng patatas, kailangan graduate ka muna ng college. No? Mataas yung standards nila. Baka may sagot po yung ating mga sa patungkol sa pag-aaral. Akin walang masama doon. Basta? Meron po kasing alam ko 2 kapso na mga nag-ministry, mga Christians dito sa Pilipinas, nag-ministry sila. Pero nag-abroad. Ngayon, nung nag-abroad sila, ang sabi nila sa kanyang pastor, mag-abroad ako, pero pagbalik ko, may ipon na ako, tutulong ako sa church. Kaya lang ang problema, dahil na gustuhan niya yung pag-abroad, kumikita siya doon.
yung kanyang pangako sa church doon sa pastor na baliwala. Naiba yung focus niya. Hanggang sa umuwi siya, sabi niya, Pastor, one more. Umalis ulit. Mag-iipon ako. Pag nakaipon ako, tutulong ako sa church. Hanggang sa na-divert na yung focus niya. Na wala na yung ministry niya sa church. Pero meron mga nag-abroad na nag-ministry dito sa Pilipinas. Nung sila nag-abroad, naganap din sila ng ministry doon sa church. Kung saan bansa pumunta sila. Meron akong kakilala, si Pastor Roger Capili, si Pastor Ariel Mangalabnan, na nung sila'y pumunta sa ibang bansa, habang ang kaliwang kamay nila ay nagtatrabaho sa sakulang na trabaho, yung kalamang kamay nila ay nag-ministry under United Pentecostal Church. Yun po. Ba't ikaw yung nagtatanong? No, yun, meron dalawang halimbawa si Pastor. No? Pero, ang isa akin, conviction lang yung kanina. Testimony ko. Pero nangyayari po talaga yun. Heart is deceitful above all things. Sabi ng minsan nakala mo nasa ng puso mo maganda, pero pag nandun ka na, minsan nagbabago. Kung tatas na kami yung sama ko, hindi na lang sa bahay. Ano po nasagot ni Pastor Joey ito nung nakaraang mga series natin? Ha? Series? Ikaw mo na. Pero kung po pwedeng ulit. Ulitin mo. Good evening po. Baka may sagot ka dito. Kailan nga ay pwede mo hindi? Tapos meron ka? Ay, wala. Ako abuso na. May quotation pero hindi biblical. Huwag mong bigyan ng isda, turuan mo ng isda. Parang ganun yung tamang mindset or approach. Kung magbibigay ka, tas paulit-ulit na, siguro turuan mo din siya. Tulungan mo na lang makahanap ng trabaho. Pero kung sabi niya, ayokong trabaho, gusto ko lang bigyan mo ko. Siguro yun na yung ganung punto na okay na kahit hindi bigyan. Kasi tinuturuan mo na na sumaway sa utos ng Diyos. So parang ikaw, ang nagiging bunga ng kabaitan mo, para dun sa taong yun, sumuway sa Diyos. So ako mabait ako, ligtas ako, okay ako kay Lord. Paano naman yun? Na dahil sa kabaitan mo, hindi na siya okay kay Lord. Kasi, so ikaw lang yung ligtas, ikaw lang yung okay kay Lord. Hindi mo siya hinayaan na mabigyan ng pagkakataon na maging okay din siya kay Lord. So okay lang kung hindi niya talaga kaya. Kumari, lumpo, papag-apply mo wari. O bedridden, hindi habang buhay, makakainin kita. Lumayo ka dyan. Bedridden nga So case-to-case basis. Pero kung kaya naman, tapos puro na lang hini, madta na lang madta. Bakit yan? So yun lang yung sa akin. Pero may mga thoughts ako doon sa lesson natin sa gabi nito. Patungkol doon sa integrity at saka reflection ng character ng Lord. Sa lahat po ng mga nagbi-business, I urge na kapag nagbebenta ka, huwag kang magtinda ng yosi. Wala sa joy mo. Kung may tindahan ka, huwag kang magtinda ng pang-bisyo. Kristiyano ka Yun lang yun. Kasi, hindi, sabi naman, maghanap buhay
Hindi. Baka nagtinda ng drugs. Kung nagtitinda ka ng damit, yung bumibili sa'yo, sabi niya, bagay ko ba to? Hindi niya naman bagay. Pero para makabenta sa akin, bagay. Pumuti ka. Hindi talaga siya pumuti. Sabi mo, okay lang ba to? Yung palda, bagay mo sa akin? Ay, oo, sis, tumama silong mo. Serious ba? Tumama silong mo, sis, sa palda. Humilis ka. Mali. So, huwag kang mandadaya, huwag kang magsisinungaling. Meron akong mga nakilala noon na mga Kristiyano na business. Sa tindahan daw kasi, pinakamalaking kita, yung pang-bisyo. Alak, tsaka sigarilyo, pinakamalaking kita. Kaya yung business niya hindi ganun kagarbo. Kasi hindi siya nagtitinda ng ganun. Pero malaking kayamanan mo sa langit. Kasi you need to stand on the truth. Kilala tayong Kristiyano. Tapos may bibili ng yoso sa inyo, doon pa sisindihan. Pangit tingnan. O kung si pastor nagtitinda ng tahong, tapos yung mga tahong na binibenta niya, alam niya hindi na magaganda. Kasalanan din kay pastor. O kung ako nagtatrabaho ako, tapos hindi ko naman ginagawa yung best ko, dinadaya ko, kasalanan din sa akin. So, yung kabuhayan, talagang konektado siya sa pagiging banal. Actually, ito yung isa, kung hindi pinaka, ito yung isa sa mga pinakamalaking factor ng kabanalan. Bakit? Kasi nagtatrabaho tayo 5 araw sa isang linggo eh. 2 araw lang tayo ng pahinga eh sa trabaho. So, ano yun? 80% ng buong buhay natin sa trabaho. So kung hindi tayo magiging banal at tapat sa Diyos, sa kabuhayan, 80% ng pagkatao mo hindi banal. So ganun ka-importante yung kabuhayan patungkol sa kabanalan. So in everything that we do it for the glory of God. Yun lang yung mga thoughts ko. Kung tayo magdaya, okay lang di kumita ng malaki, basta meron tayong kapayapaan sa puso. Alam natin yung reward natin mula sa Diyos ay talagang malaki. Yun lang po. Sige po. Nagtitinda ng lipstick. Para sa akin, yung conviction ko doon, huwag na rin. Kasi, hindi ako, Christian ako eh, doon nag-lipstick. Pero kayo, bili kayo, mag-lipstick kayo. Ganda nyo. Pero ako hindi, kasi kasalanan yun. Pero kayo magkasala kayo. Parang gano'n. Ano ka? Hindi ka user, pusher ka. Mas malaking sentensya sa'yo. Di ba tama? Malaking sentensya ng pusher kaysa sa user. O, parang ganun din sa pagbibusiness, pagtatrabaho. Kung ini-endorso mo, hindi, nandyan lang po, pastor. Pero hindi ko naman, kahit huwag niyong bilhin. Pag pipray ko pa na huwag niyong bilhin. Naglolokohan na lang tayo. Kaya nga nandiyan sa tindahan mo kasi gusto mong mabili. Diba? So ganun lang po. Huwag kang maging pusher. Siguro ganun yung sabi. At saka yung sa pag-a-abroad, okay lang naman din para sa akin. Ang pinakamahalaga doon, pagdating mo doon sa lugar na yun, mag-ministry ka pa rin at maglingkod ka pa rin sa Diyos. Pero conviction pa rin, case-to-case basis. Kunwari, for me, as a pastor, hindi na pumasok sa isip ko yun. Kahit, actually, literally, every month, niyayaya ako ng boss ko na pumunta ng India. Siguro yun din yung factor kasi India. Kasi, iba ang impression ko sa India eh. Yung sinasoso yung bakit ganun yung pagkain ko araw-araw doon. Pero kasama lahat. Pati asawa ko, pati actually yung mga pets namin, yung mga pusa, dadalhin sa India. Ganun ka. Tapos nandun yung bahay, libreng kotse. Pero hindi. Kasi, syempre yung kabigatan ng
paglilingkod sa Diyos dito, hindi mo na kaya ipagpalit. Alam ko kasi mas malaki ang pagpapalak ng Diyos. So conviction din, case-to-case basis, katulad ng sinabi ng ating mga pastor. Eh kung doon pagdating mo, pastor ka pa rin ako, siguro pag-iisipan ko na. Punta ka dito sa India, may church tayo na tatayo. Ay sige, tingnan natin. Baka magka-JED India tayo. No? Iba nga lang ang tugtugan namin, pastor. Ganun yung ganun lang. At least, pastor pa rin ako doon. Naglilingkod pa rin ako sa Diyos. Iba lang ang dance step ko. Mga kapatid. Imbis na pa ganun, pa ganyan. Ay, ganyan na yun. Okay din. Okay din. At saka pagkain. Pero nagpupuri. At least nagpupuri. Hindi ba yun? Pero sa trabaho, pipiliin din, no? Kunwari, sa bar, huwag na. Hindi, I'll do my best. Wag mong gawin yung best mo sa bar. Oo, wag. Yung piliin, syempre, conviction na yun. Di na namin kailangan isa-isa. Ito, wag. Ito, wag. Hindi. Alam nyo na yun. Hitman. Ay, hindi rin. Di ba? Alam mo na yun. Pag against sa salita at sa utos ng Diyos. Wag. Ang sinabi lang ng Bible na gawin mo yung best mo, dun sa mga trabaho din na angkop at kaaya-aya sa Diyos. Kunwari, babae ka, na-criminology ka, alam mo kung nagpapagupit, diba? Katulad ng mga napag-usapan natin. Wag. Mali. Okay? Kunwari, Kristiyano kang babae, pangarap mo maging flight stewardess, mali. Mali din eh. Alam mo nang ano dyan eh. Huwag mong pasukin. Diba? So, ganun lang po. Palagi ang glory at kalwalatian papunta sa Diyos. Yun lang po. Pastor, salamat sa pagkakataon. Wala na kayong tanong, mga kapatid? Wala na. Okay na? Yung trabaho kong pinag-uusapan natin dito, yung trabaho marangal, yung trabaho. Hindi yung sinasabi ng pastor mo sa bar. Mag-evangelism ka doon? Praise the Lord. Hindi kayo. Wala na? Brother Jordan, sure ka ba? Wala? Sure ka? Alright, kung wala na po, tayo tayo mga kapatid. Purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. Pangalatin ng ating Panginoon. God, Lord, Lord.